Nag-selfie, pinost sa Facebook, sabay caption ng, "Hey bro, I'm cool." Hashtag sunglasses, hashtag new me, hashtag new self, sabay post at umasa, nadadami ang likes nun o heart o ano mga react dun. Pero hindi, laman lang sumuporta sa akin. Ako kasi dati, dinidelete ko yung post ko kapag walang nag-react dun. Ano yan, pababayaan mo na lang yung post mo na buong isang araw na walang react? Oo, yun yung mindset ko dati. Kaya naman gumawa ako nun ng 3 anonymous account. Yung tinatawag nila ngayon na RP account. RP? RP, waiting for you. Pagkatapos kong gumawa ng 3 RP account, pinag-a-add ko yun dun sa aking real account. Difference na kaming 3 nung sarili ko. Tapos sa tuwing magpo-post ako dun sa real account ko, isa-isa kong ilalagin yung mga RP account. Tapos re-reactan ko yung sarili kong post. O, diba? Life hack. Pero, be matured enough. Huwag mong pilitin yung mga tao na suportahan ka, kahit ayaw naman nila. Oy, pre, tingnan mo tong drawing ko. Ang ganda. Ayoko nga. Pangit-pangit niyan eh. Maganda nga. Pangit. Maganda sabi. Ay, alam ko na. Baka itong kanta ko magustuhan mo. Tingnan mo tong music video na ginawa ko. Ayoko. 3 beses mo nang pinakita sa akin yan. Pangit-pangit naman. Ang ganda kaya? Pangit. Aba, sabi ko maganda. O sige na nga, panoodin ko na. Ano ba, pre? Tinuturture mo ba ako dito? At alam niyo yung stick na pantusok sa fishball, squidball tsaka kikiam? Iniisip ko dati na baka yung mga stick na ginagamit doon, gamit na. Paano kung yung mga stick na yun pala yung mga stick na nagkalat doon sa kalsada? Tapos kukunin at pupulutin ng mga magtitinda kapag wala nang nakakakita. Pero hindi ko naman sinasabi na madumi ang mga kikiam at mga fishball. Paborito ko nga yun eh. Malinis kaya yun. Pero yung stick parang hindi. At nakabili na pa kayo ng candy na basa? I mean, yung basa yung loob. Yung basa yung mismong laman niya. Paano mababasa yun? Completely sealed yun. Ibig ko sabihin yung candy na pinalod lang dun sa plastic na kapag nilulukot mo ay maingay. Yung pinilipit at inikot-ikot lang yung magkabilang tabi para maging selyo niya tuwing bibili ako nung dati. Tapos pagbukas ko basa, Siguro nilumlum, sinupsup at dinila-dilaan na to nung migtitinda. tapos ibinalik uli niya sa plastic, pinilipit para ibenta ulit at hindi siya malugi. Yak! Parang nag-indirect kiss na rin kayo noon nang magtitinda. I mean, indirect kiss na talaga. Kaya kapag ka nakabili ka ng kending basa, itapon na yan. Grabe. Para tigpipisong candy, dami pa sinabi. Joke lang. Malay mo, nagkaroon lang ng moist doon sa loob ng candy, di ba? Nagkaroon ng pawis-pawis sa loob, kaya nagmukhang basa. O kaya, malay mo, nahulog lang sa arinola. Tapos pinagpag, ibinalik at sinabing, pwede pa to. Kaya okay lang kung basa yung candy, di ba? Tinako ng ice cream nun. At nung tinikman ko yun, ay napakasarap talaga. Ang asawa nung magtitinda, merong ninunguya. Teka. Ano yung ninunguya niya? Teka. Lapitan ko nga. At nung pinagmasdan ko yun, merong isang pakete ng mani sa kamay niya. At yun ang kanyang nginunguya-nguya. Teka, mukhang nagtutugma-tugma na ang mga bagay-bagay at pangyayari. Alam ko na. OMG! Alam na this. Baka yung asawa nung mag-ice cream ang tagadurog nung peanut. Tapos pagkatapos niyang nguyain, bleh! Ew! Anong inaasahan mong isipin ko nung bata ako? Na ang x square plus 2x plus 2, ikakailangan mo sa lahat ng pagkakataon? Pabili nga po ng ice cream. Alin? Yung tig 2x square plus 2? Or yung tig 4x square plus 3? Okay, lulubog na po ang sinasakyan nating barko. At para may suot ng tamang life jacket, kailangan mong isolve ang 2x square plus 39x minus 45y when x has the value of 3,996 and y has the value of 51,995. Magpapakain na lang ako sa pating. Ito pa, isa pa. Iniisip ko dati na gumagawa ako ng sarili kong music video. Kasi sa tuwing nakikinig ako ng music, nakikita ko yung sarili ko na kumakanta din. At iniisip ko rin dati na lahat ay matutuwa at hanga sa akin. Magkakandara pa sila sa autograph ko at hahanga sila sa napakagandang kanta na ginawa ko. Kaya pumunta agad ako sa kwarto para sumulat ng kanta. At i-publish ang music video ko para sumikat. Pero no! Wala naman akong recorder, wala naman akong cellphone, tapos isang letter pa lang yung nasusulat ko, tinatamad na kagad ako. At kung natatandaan ko pa yung age ko noon nung sumayaw kami ng mga pinsan ko ng pudots, mga 10 years old ata ako noon. Ako kasi may 2 pinsan at malapit kami sa isa't isa. We are the Wonder Trio. At yung isang pinsan ko na yun, mahilig sumayaw. At hindi papaawat yon sa mga sayawan. Kaya kung gagawin niyo yun mag-isa, medyo mahihiya-hiya pa siya noon. Kaya pinilit niya kami noon na sumayaw din. Kami, nung isa ko pang pinsan, pinilit lang niya kami. Teka, mukhang hindi ka naman pinilit nun ah. Kusa kang sumama, nakisayaw ka rin talaga. Pinilit-pilit ka dyan. At ngayon ko lang pala naisip na nakakahiya ang budot. Paulit-ulit lang yung step namin. Tutuwad, iikot-ikot ang kamay, kikembot, at yun lang, paulit-ulit lang, wala nang iba. at kung makakabalik ako sa nakaraan, Hihilahin ko ang sarili ko papunta sa tabihan at itatali ko yun sa puno ng lukban. at sasabihin, tumigil ka dyan. Huwag kang sumayaw doon. Kumain ka dyan ng damo.
At kagaya ng ibang bata, inisip ko rin at inimagine na maging isa akong superhero. Tapos lahat ng bata, I mean, girls, pagkakaguluhan ako. Be my superhero. At isa ko pang pangarap nun matutunan ko mag-headspin. At magawa yon ng isang buong oras. Walang tigilan. Dire-diretsong headspin. Like, hello, sino ba namang may kaya mag-headspin ng isang buong oras tuloy-tuloy? Ha? Baka maligo ka na ng sa sarili mong suka. Dahil inisip ko dati na kapag natutunan ko yun, matutuwa sa akin ng lahat. Hahanga sila lahat sa akin. At papangarapin nila akong makamit. At ito pa ang panglima kong kabaliwan. Teka, nasa panlima pa lang ba tayo? Kanina ka pa dyan nagsasalita Teka, pansapu na ata to. At may isa rin akong naisip na kalokohan nun nung gusto ko na talagang magpatuli. Oy, insan, tuloy na kaming dalawa. Haha, ikaw, Kailan ka pa papatuli? Patuli ka na din. andaya nyo naman, hindi nyo pa ako sinama. Di bukas ka na magpatuli. Wala na, hindi na sila nagtutuloy bukas. Kasi tapos na yung Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Santo. Sa isang taon ka na lang. Nainggit ako nun. Kasi ba naman lagi nilang pinaplex yung mga ano nila. At sinasabing, Oh yeah, makakabuntis na yan. at wala na silang poproblemahin pa. Samantalang ako, ito, namumroblema pa rin. Kaya umabot na rin ako sa pag-iisip ko noon na, Ako na lang kaya magtuli sa sarili ko. Madali lang naman yun at mabuti na lang ay hindi ko yon ginawa. Dahil kung ginawa ko yon, baka na-infection pa yon at nahirapan pa ako sa naging resulta. So ayun, isang taon pa rin ang inintay ko para makawala sa problema ko na yon. Pero paano nga kaya no kung